this project po, yung mga ginamit naming materials is photosensor, resistor, LED, connector. And sa Arduino board naman, yung mga pinag-connecta namin is 8, ground, 5V, at saka AO. So for this task, we are asked to create a photosensor example with a combination of LED lights. When it is dark, the photosensor's response to the light is off, and when it is dark, the light are on. So sa code, meron kaming variable LED pin, which is yun yung pin na nagko-connect sa LED. Yung LDR pin, yun naman yung para sa photosensor. Then yung sa setup is nagsa-start siya ng serial communication or yung value ng pinakamataas na light. Then, sinet namin yung LED as the output. Then, dito sa loop, kapag yung value, yung LDR value, which is yung na value sa photosensor is higher than 1,000, mag-off yung light, and kapag lower naman doon is mag-on yung light. Kagaya ngayon is madilim sa surroundings. So kapag nilagyan ko siya ng flashlight, automatic na nag-off yung light kasi nga yung LDR value niya is higher sa 1,000. So enough na yung light. Unless kapag wala ng flashlight, hindi enough yung light, so nag-on yung LED. Ito po yung aming code sa stoplight. Una po is constant in. Ito po yung mga declaration ng pins. Ito po LDR value. Ito naman po yung nagre-read sa LDR. Sunod naman po ay yung loop ng aming Arduino. Dito po sa LDR value, babasahin niya yung halaga ng LDR. Sa serial print, i-print na yung value ng LDR. So, dito po sa else, papasok na yung mababasa po ng photosensor kung madilim yung paligid niya. So, kapag madilim yung paligid niya, mamamatay po yung lahat ng ilaw. Balot! Ito po ay itong LED, yung sensor, tapos itong level at threshold, siya yung declaration ng variable. Tapos ito namang, itong threshold, siya yung parang communication siya ng data. Tapos dito sa serial begin, connected siya dito sa sensor at dito sa ilaw kung gagana ba or hindi. So, itong concept po ng loop is kapag itong threshold ay lumagpas sa 950, ilaw po yung ito. Tapos, kapag hindi naman siya lumagpas, hindi siya ilaw. Bulot! Ito po yung gawa po namin sa exercise 4. Yung ginamit po naming materials po ay resistor, LED light, connectors, tapos itong sound sensor po. Tapos meron po kaming ginamit na AO, tapos ground, tapos 5 volts. Yung dito po sa first part ng code, ito po yung naglagay ng variable names. Tapos yung mga equivalent po niyan is kung saan po nakasaksak dito sa digital pins ng Arduino po yung per LED light po. And then, ito pong sensor pin, yung AO na sinasabi po kanina ni Shane, which is ito po, itong unang anong po is naka-connect din dito yung AO. Siya po yung magre-receive ng sa sensor. And then, dito po, pin mode is, ito pong pin mode na to is para po maglabas ng output or ilaw yung mga LED. And then, yung serial begin naman po, communication or transfer po ng data ng sensor sa sensors po, papunta sa Arduino. And then, yung sensor value po, yung analog read, sensor pin po, ayun po yung magpaparan para gumana yung sensor. So, bali, nasa loob na po siya mismo ng mismong logic. And then, yung serial print po, ayun po, magpiprint po dito sa serial monitor po. Yan. Ito po yung serial monitor kung saan po lalabas po yung sensor value niya. Which is, ayun po yung sound or intensity na nare-receive ng sound sensor po. Tapos kinuha niya lang yung value ni sound sensor. Tapos yung digital write po, ayun yung instance po or yung utos na magpapa turn on at saka off po. Si high ay on po, tas si low. Tas dito po gumamit po kami ng if else condition per
or LED. Since dun po sa nakalagay sa if sensor value is greater than 80, si LED 2 po is mag-on, and then pag hindi naman po, off po. And then naglagay lang po kami sa dulo ng delay para po ma-monitor po yung flickering ng lights, hindi po siya magsabay-sabay. Precaution lang po. Hello!